Hello mga B! Sa mga nakamiss sa cooking videos ko, I got you. Tara, pakita ko sa inyo kung paano magprito ng manok ng walang mantika. Gamit ko itong electric oil core skillet, isa sa mga pinaka-favorite kong investment sa aking health. Nag-water test lang ako para siguraduhin na sobrang init na ng lutuan. Pag naging beads-beads na yung tubig, ibig sabihin ready na tayo to fry. Frozen. Straight from the freezer pala itong manok. Hita paa na nilagyan ko ng asin at pepper. Di na kailangang i-thaw or ibabad sa tubig yung manok para lang ma-melt yung ice. Pwedeng rekta nang ilagay yung manok sa lutuan. Sure akong maluluto pa rin ito kahit na nagyayelo ang anumang lutuin ko. Sinet ko lang siya ng 230 degrees for 15 minutes. Tapos diretsyong nakatakip dapat para hindi mag-escape yung heat. Dahil sa semi-vacuum capability nito, maganda yung distribution ng heat kaya mabilis maluto yung manok. Gawa kasi sa 316 titanium itong skillet ko. Kaya pantay ang init, non-stick kahit walang mantika at higit sa lahat, hindi nagli-leach out ng toxic chemicals sa pagkain kapag naiinitan. Di tulad ng mga ibang metals tulad ng aluminum at mga non-stick pans na naglalabas ng heavy metals kapag ginagamit nating pangluto. Pansinin nyo, hindi kumapit yung manok kasi na-preheat ko yung lutuan ng maayos. Yung karne na mismo yung humihiwalay from the pan. Kahit konting ugalang, natatanggal na. Binaliktad ko lang yung manok at niluto for another 10 minutes. Tapos hinango ko na. Baon ko to for 3 days straight. Hindi ako nagsasawa sa fried chicken eh. Para di sayang yung dumikit sa skillet, magluluto tayo ng 7 minutes pansit bihon. Tinanggal ko lang yung excess na mantika galing sa manok, tapos naglagay na ako ng bawang, sunod naman nilagay yung bihon at kaunting tubig. Sinabay ko na din yung carrots at repolyo, tapos naglagay na ako ng oyster sauce at konting toyo. Hindi na ako naglagay ng paminta kasi may paminta na yung chicken kanina. At lalong di na ako naglalagay ng vetchin or chicken cubes kasi nandun na mismo yung lasa ng manok. Sinet ko lang ito for 180 degrees for 7 minutes tapos tinakpan. Ito na din yung breakfast ko bukas. Mas marami pa itong gulay kesa sa noodles. Yum! Yun lang.